Dinala ni Zofan sa emergency room ng kanilang mercenary association ang babae na kanyang iniligtas. Sinabi ni Pupan na napakawalang hiya raw talaga ng mga taga-Lee family, paano nga raw ng mga ito nagagawang manakit ng isang magandang babae. Kailangan nga raw ay managot na ang angka ng Lee family sa ginagawa ng mga itong kasamaan. Sinabi ng kanang kamay ni Puhaw sa kanilang president na nakumpirma na nga raw nila ang pagkakakilanlan ng walang malay na babae. Isang araw itong military personnel at ito nga raw ay si Lieutenant Colonel Sulan. Pinaalam din ito sa kanilang president na ang lason nga raw sa sugat ni Lieutenant Colonel Sulan ay isang mapanganib na lason. Marahil nga raw ay hindi pa ito agad magising sa loob ng 72 oras kahit pa maaga nila itong naagapan. Sinabi naman ni President Puhaw na mukhang malaking problema nga raw kapag hindi ito agad nagising. Ang dahilan nga raw kung bakit ito hinahabol ng mga tauhan ng Lee family ay nang dahil sa bagay na inilagay nito sa isang safe box. Ang safe box nga raw na pinaglagyan ni Lieutenant Colonel Sulan ay isang espesyal na lalagyan na ginawa para sa mga miyembro ng military. Kapag nga raw pinilit nila itong buksan ng walang passcode ay baka masira lang nila ang nasa loob nito. Nagtanong si Zofan sa kanyang Uncle Hao kung may ideya na ba raw ang mga ito kung saan nagmula ang mga nakalaban niyang halimaw. Sumagot naman si President Puhaw na yun nga rin daw ang inaalam nila ngayon. Ang mga nakaharap nga raw ni Zofan na mga doghead rat body monster ay hindi pa noon nakikita sa kanilang Jining City pati na rin sa Ghost Rain Mountain. Kung sakali naman daw na mga mutated monsters ang mga nakaharap nitong halimaw, hindi nga raw posible na mag-mutate ang ganoong kariming halimaw nang wala man lang nakakapansin. Nagtanong si Captain Zin Jian kung paano nga raw kung tama ang hinala na ibinahagi sa kanila ni Zofan. Paano nga raw kung ang mga halimaw na may ulo ng aso at katawan ng daga ay galing pala sa isang eksperimento na pinalaki at tinuruan ng mga tao. Sumagot naman si President Puhaw na kung ganoon nga ay hindi raw pala nila ito dapat ipinagsasawalang bahala. Lumapit ang isang lalaki at sinabi kay President Puhaw na tumatawag nga raw ang patriarch ng Lee family na si Lee Zong at gusto nga raw siya nitong makausap. Sinabi ni President Puhaw na mukhang hindi na raw mapakali ang matandang si Lee Zong, mukhang napaka-importante nga raw ng bagay na nakuha sa mga ito ni Lieutenant Colonel Sulan. Nagtungo si President Puhaw sa kanyang opisina upang sagutin ang tawag ni Lee Zong. Sinabi ni Lee Zong na pasensya ng araw kung nakaabala siya kahit na napakagabi na. Pero sasabihin ng araw niya agad ang dahilan ng kanyang pagtawag. Sinabi ni Lee Zong kay Puhaw na pinasok nga raw ni Zofan ang kanilang lugar at ninakawan nga raw sila nito ng malaking halaga ng ari-arian. Sa pangyayari nga raw na yun ay napakalaki ng nawala sa kanila. Hiniling ni Lee Zong na ibigay nga raw agad sa kanila ng Mercenary Association ang magnanakaw na si Zofan, upang mabigyan daw ng hustisya ang nangyari sa kanilang Lee family. Nagtanong si Puhaw kay Lee Zong na kung sinasabi nga raw nito na pinagnakawan sila ni Zofan, nasaan na nga raw ang ebidensya ng mga ito. Sinabi rin ni Puhaw na napakatanda na nga raw ni Lee Zong pero ang nagbabago nga lang daw dito ay ang husay nito sa pagbibintang ng ibang tao. Sumagot naman si Lee Zong kay Puhaw na nakikipag-usap nga raw siya dito ng maayos, kapag nga raw hindi sila nagkasundo ay mapipilitan siya na gumawa ng isang malaking hakbang. Sinabi rin ni Lee Zong na ibigay na nga lang daw ng mga ito sa kanila si Zofan at magpapanggap daw siya na hindi nangyari ang insidenteng ito. Nagbanta rin si Lee Zong na kapag nga raw hindi ginawa ni Puhaw ang hinihiling nila ay pagpasensyahan na raw nito kung hindi na sila magpakita pa ng respeto. Nagalit naman si Puhaw at nagtanong kay Lee Zong kung tingin ba raw nito ay kailangan nila ng respeto ng mga ito. Bakit nga raw hindi muna tumingin sa salamin si Lee Zong bago ito magsalita ng mga walang kwentang bagay? Sinabi rin ni Puhaw na gawin na nga raw ni Lee Zong ang lahat ng paraan na naiisip nito. Gusto niya nga raw makita kung may kakayahan ba talaga ito na takutin ang kanilang Mercenary Association. Habang napuputol na ang linya ay sinabi ni Puhaw na wala nga raw siyang pakialam kung magdeklara man ng gera sa kanila ang buong angka ng Lee family. Hindi nga raw siya natatakot at malugod niya nga raw na haharapin ang mga ito. Sinabi ng kanang kamay ni Puhaw na nagpadala nga raw ang kanilang president sa patibong na ginawa ni Lee Zong. Sinadya raw talaga ni Lee Zong na galitin si President Puhaw upang makita nito ang kanyang magiging reaksyon. Ginawa nga raw yun ni Lee Zong upang malaman nito kung may ideya na ba raw ang kanilang Mercenary Association sa bagay na ninakaw ni Lieutenant Colonel Sulan.
Sa panig naman ni Li Zhang ay sinabi nito sa nakatalukbong na lalaki na tama nga raw ang hinala nito. Mukhang hindi pa nga raw alam ni Pu Hao kung ano ang nilalaman ng test data na nawala sa kanila. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kahit nga raw makaligtas ang nagnakaw na babae sa kanyang poison blade sa tulong ni Pu Hao, marahil daw ay aabutin pa ng 3 araw bago ito magising. Base nga raw sa galaw ng babaeng nagnakaw sa kanila, nakakasigurado raw siya na isa itong military personnel. Ibig sabihin daw noon ay malamang na inilagay nito ang ninakaw nitong test data sa loob ng isang military specially made passcode box kaya hindi nga raw ito basta-bastang mabubuksan ng iba. Sinabi ni Li Zhang na dahil nga raw wala pang makakapagbukas ng safe box, malinaw na raw kung ano ang maaari nilang gawing sunod na hakbang. Maaari nga raw nilang gamitin ang oportunidad na ito para burahin na sa landas nila si Zhou Fan. Natawa naman ang nakatalukbong na lalaki noong marinig nito ang pangalan ni Zhou Fan. Hindi niya nga raw akalain na ang binatilyong nakasalubong nila noon ni Li Hangwo ay anak pala ni Zhu Hui. Habang humahalakhak ay sinabi nito na talagang napakamalas nga raw ng Zhou family. Nagtanong si Zhou Fan sa doktor kung may magagawa ba raw ito para mapabilis ang paggising ni Lieutenant Colonel Su Lan. Sumagot naman ang doktor na wala raw silang magagawa dahil kakaiba nga raw ang lason na nakuha nito. Mabilis na nga raw ang sinabi nila na maaari itong magising sa loob ng 72 oras sa ganoong sitwasyon. Habang tinitingnan ng walang malay na si Lieutenant Colonel Su Lan ay nagtataka si President Pu Hao kung ano nga raw kaya ang ninakaw nito. Bakit nga raw ganoon na lang kadesperado ngayon si Li Zhang at ang mga taga Li family? Nagulat ang lahat ng organisasyon noong tumunog ang red alert siren sa buong bahagi ng kanilang lungsod. Nagtataka sila kung magkakaroon ba raw ng monster wave outbreak kaya bigla na lang nalagay sa combat ready level alert ang kanilang lugar. Lumabas sa kani-kanilang screen si Li Zhang at nagbigay ng isang anunsyo at babala sa lahat. Ikinalat ni Li Zhang ang balita na pinagnakawan daw sila ni Zhou Fan at pinatay rin daw nito ang kanilang mga tauhan. Nagbigay rin ito ng babala sa Mercenary Association na wag nga raw ang mga itong magtatangkang protektahan si Zhou Fan dahil isa nga raw itong kriminal. Nagdeklara rin si Li Zhang na lalagyan nga raw nila ng 10 bilyon na bounty ang ulo ng kriminal na si Zhou Fan. Kung sino man daw ang makakapatay kay Zhou Fan ay makukuha nito ng buuang inilagay nilang bounty sa ilalim ng garantiya ng Jinning Starfall Family Alliance. Nagulat ang lahat ng nakapanood sa 10 bilyon na patong sa ulo ni Zhou Fan. Ibig sabihin nga raw noon ay magiging isa na silang bilyonaryo kapag sila ang nakapatay sa lalaking ito. Nagtaka si Chief Instructor Wei Chenshan kung ano nga raw ang naiisip ni Li Zhang at kung bakit nilagyan nito si Zhou Fan ng 10 bilyon na patong sa ulo. Pinaalam ni Ji Zhon sa kanilang Chief Instructor na mukhang pinaplano nga raw ng iba nilang miyembro na lumabas ng kampo. Tinanong niya rin kung pipigilan ba raw nila ang mga ito. Sinabi ni Chief Instructor Wei Chenshan na simula raw ngayon ay isasara daw muna nila ang buong kampo at pagbabawalan ng lahat na lumabas. Bukod nga raw doon ay wala na siyang ibang magagawa, hindi na niya nga lang daw hahayaan na makilahok ang kanilang mga miyembro sa anumang pakulo na ginagawa ni Li Zhang. Naisip naman ni Ji Zhon na sana nga raw ay maging ligtas si Zhou Fan sa napakalaking problema na kinakaharap nito. Nainis si President Pu Hao dahil hindi niya nga raw akalain na gagalaw na agad ang tarantadong si Li Zhang. Talagang napakawalang hiya raw nito at nagpakalat pa ito ng isang malaking kasinungalingan tungkol kay Zhou Fan. Sinabi ng kanang kamay ni Pu Hao sa kanilang president na nasa kabilang linya nga raw ng telepono ang chairman ng Jinning Starfall Family Alliance. Kinuha ni Pu Hao ang telepono sa kanyang kanang kamay at sinagot nito ang pagtawag sa kanya ni Elder Lin. Pinaalam ni Elder Lin kay Pu Hao na nakagawa na raw ng desisyon ang kanilang alyansa. Batay nga raw sa dati nilang patakaran, sila raw mga warlord experts ay hindi makikialam sa nagaganap na insidente kahit sino man daw ang tama o mali sa mga ito. Kukumbinsihin pa sana ni President Pu Hao si Elder Lin na pakinggan ang kanyang paliwanag. Pero sinabi nito sa kanya na nakausap na rin daw nito ang Mercenary Association Headquarters ukol sa nagaganap na pangyayari. Sumagot nga raw ang mga ito na pumapayag sila at inirerespeto ang kanilang desisyon. Noong maputol na ang linya ay napahampas sa galit si President Pu Hao. Kahit nga raw nagdesisyon na rin ang kanilang headquarters ay hindi niya nga raw ito matatanggap. Siya nga raw ang may hawak ng Jinning Mercenary Association at kampo niya nga raw ito.
Bigla namang dumating sina Pu Pan at Captain Zin Jian sa opisina ni President Pu Hao. Sinabi ni Pu Pan sa kanyang ama na may dala nga raw siyang masamang balita. Wala nang araw ngayon sa kanilang Mercenary Association building ang kanyang kaibigan na si Zhou Fan. Nagulat naman si President Pu Hao sa impormasyon na sinabi ng kanyang anak. Pinaliwanag ni Captain Zin Jian sa kanilang president kung paano ito nangyari. Umalis nga raw si Zhou Fan dahil nag-aalala ito na baka magkaroon ng internal conflict sa loob ng kanilang association kapag nanatili pa siya doon. Daan-daan na rin daw na advanced Starfall Warrior ang nag-aabang malapit sa kanilang building. Kapag nagtagal pa nga raw ito doon ay baka mapalaban lang ang kanilang guild sa ibang mga organisasyon. Mas papabor nga rin daw sa mga taga-Lei family ang sitwasyon kapag mas malaki ang pinsala na nakuha ng kanilang Mercenary Association. Tutol man si President Pu Hao sa ginawa ni Zhou Fan pero wala na siyang magagawa dahil nakaalis na ito. Sinabi na lang niya sa mga miyembro ng kanilang guild na sabihin daw ng mga ito sa kanilang mga medical personnel na mag-focus daw ang mga ito sa paghahanap ng paraan para mabilis na magising si Lieutenant Colonel Sulan. Kailangan nga raw na magising na agad ito para malaman na nila kung ano talaga ang laman ng dala nitong passcode box. Sinabi rin ni President Pu Hao na tawagin na rin daw ng mga ito ang lahat ng kanilang elite members para anumang oras ay handa na sila sa gagawin nilang pakikipaglaban sa angka ng Li family. Naisip ni Zhou Fan na mabuti raw at umuulan ngayon, sakto nga raw ito para madali siyang makapagtago. Naisip niya rin ang 10 bilyon na ipinatong sa kanya ng walang hiyang si Li Zhang. Sa laking araw ng 10 bilyon, kahit sinong tao ay maaaring maakit dito. Bago nga raw siya umalis ng Mercenary Association ay napansin niya na parang ilan sa mga tao doon ay napapaisip na rin na patayin siya. Mas mabuti nga raw na maglalagi na lang siya sa labas para mapaintindi rin niya sa mga taong gustong pumatay sa kanya, na kailangan ng mga itong magbayad ng malaki kung gusto talaga ng mga itong makuha ang patong na 10 bilyon sa kanyang ulo. Sabay-sabay na sumugod ang isang grupo ng mga Starfall Warrior noong makita ng mga ito ang hinahanap nilang si Zhou Fan. Sa isang iglap lang ay napatay agad ang mga ito ni Zhou Fan gamit ang kanyang familiar level skill na Shadow Flash Blade. Nagtaka ang isang lalaki kung bakit nga raw napakalakas ni Zhou Fan. Napakabilis nga raw nitong pinatay ang lahat ng Starfall Warrior na umaatake dito. Binalaan ni Zhou Fan ang ibang mga Starfall Warrior na nakatingin sa kanya na kung ayaw pa raw ng mga itong mamatay ay magsialis na raw agad ang mga ito. Hindi nga raw siya ang tipo ng tao na maaawa sa sinumang magtatangka sa kanyang buhay. Sinabi ng isang lalaki na nahuli na nga raw nila sa isang array formation si Zhou Fan, ngayon nga raw ay mahihirapan na itong makatakas. Sinabi rin ito na pagkakataon ng araw nila para mapatay si Zhou Fan. Kahit anong araw ang lakas nito ay wala itong laban kapag umatake na sila ng sabay-sabay. Pinaalala rin ng lalaki sa kanyang mga kasamahan na wag nga raw ng mga itong kakalimutan ang 10 bilyon na patong sa ulo ni Zhou Fan. Kahit anong araw ang mangyari ay kailangan nila itong mapatay upang maging mayaman na sila. Naisip ni Zhou Fan na mukhang nagkamali nga raw siya. Akala nga raw niya ay aatras na ang mga ito kapag ipinakita niya ang kanyang lakas. Kapag nga raw naging malambot ang puso niya at inuna niya ang awa ay baka siya pa ang mamatay sa bandang huli. Naisip ni Zhou Fan na dahil nga raw nakapagdesisyon na ang mga ito na kalabanin siya, wag nga raw siya ng mga itong sisisihin sa kanyang gagawin. Inactivate na ulit ni Zhou Fan ang kanyang skill na Shadow Flash Blade at inatake ang mga Starfall Warrior na pumalibot sa kanya. Hindi na rin siya nag-aksaya pa ng oras at agad na rin niyang ginamit ang attribute skill ng kanyang sandata na D-Rank Extreme Dexterity. Mabilis na binasag ni Zhou Fan ang array formation na ipinagmamalaki ng mga kalaban niyang Starfall Warrior. Sinabi ng isang lalaking advanced Starfall Warrior sa kanyang kasama na mukhang hindi nga raw nila makukuha ang inaasam nilang 10 bilyon. At tama nga nang hinala ang lalaking ito, hindi na nga nila ito makukuha dahil nasawi na rin sila sa mga kamay ni Zhou Fan. Mabilis na napatay ni Zhou Fan ang lahat ng Starfall Warrior na kumalaban sa kanya. Naisip ng ating bida na kung minsan nga raw ay mas nakakatakot pa ang mga tao kaysa sa mga halimaw kapag kapangyarihan at pera na ang pinag-uusapan. Umalis na si Zhou Fan upang maghanap ng lugar na kanyang mapapagpahingahan. Sa tuktok ng isang mataas na gusali ay nag-aabang sina Li Hangwu at ang kanyang mga tauhan kung ano na ang balita sa ginagawang pagtugis kay Zhou Fan.
Nag-report ang isang lalaki mula sa telepono na napadaan nga raw si Zofan sa dalawang team na kanilang inihanda. Pero mabilis nga lang daw itong nakakalampas at mahigit sa 30 Starfall Warrior na ang napapatay nito. Sinabi rin ng nagbabalitang lalaki na napakalakas nga raw ni Zofan, kakatapos nga lang daw nitong lampasan ang pangatlo nilang grupo at ngayon ay papunta na raw ito sa patimog ng kanilang lungsod. Pinatahimik na ni Li Hangwu ang nagbabalita nitong tauhan, anong araw ang karapatan ng basurang ito para purihin pa ang kanilang kalaban. Sinabi ni Li Hangwu na mukhang mas malakas pa nga raw si Zofan kaysa sa inaasahan niya. Pero tapos na nga raw niyang gawin ang kanyang preparasyon. Sa sandaling makita niya nga raw si Zofan ay ito na rin ang kanyang magiging kamatayan. Halos lahat ng mapuntahan ni Zofan ay may mga nag-aabang na grupo na gusto siyang patayin. Pero kahit anumang dami ng mga ito ay agad niya rin ang mga itong napapatay at natatakasan. Tumawag ang isang lalaki sa kanilang chairman na si Elder Lin na 45 na nga raw na Starfall Warrior ang napapatay ni Zofan, 23 rin daw sa mga ito ay mga Advanced Starfall Warrior. Dahil doon ay namangha ang kampo ni na Chairman Lin sa tatag at lakas na ipinapakita ni Zofan. Nagtanong ang isang lalaki sa kanilang chairman kung tatayo na lang ba raw sila at walang gagawin. Kapag nga raw namatay si Zofan ay tuluyan ang masisira ang relasyon nila sa Mercenary Association. Ayos lang ba raw sa kanilang chairman na maging ganoon ang kahihinatnan ng pagpanig nila sa Lee family? Sumagot naman ang Jinning Starfall Family Alliance chairman na si Elder Lin na hindi naman daw masyadong importante o maimpluwensya ang angka ng Lee family para gamitin ang kanilang Starfall Family Alliance bilang panangga. Pero wala nga raw siyang pagpipilian kundi sundin ito dahil nagmula nga raw ang utos na ito sa isang pamilya sa loob ng Imperial Capital. Nagulat naman ang mga tauhan ni Chairman Lin sa sinabi nito. Isa raw pala sa 3 major families ng Imperial Capital ang nagbigay ng kautusang ito. Naisip ni Chairman Lin na ang organisasyon nga raw na gaya nila ay hindi maaring tumutol sa ganoong sitwasyon lalo na't nakikialam na rin ang mga matataas na personalidad ng kanilang bansa. Napapaisip din siya kung bakit nilagyan ng Lee family si Zofan ng 10 bilyon na patong sa ulo. Kahit gaano pa nga raw kalaki ang talento ni Zofan ay isa pa rin itong Advanced Starfall Warrior. Hihintayin na nga lang daw ng kanilang organisasyon na matapos ang insidenteng ito. Para sa kanya ay hindi rin naman daw gaanong kawalan ang mamatayan ng isang tauhan na Advanced Starfall Warrior. Sa dami ng gustong pumatay sa ating bida ay napilitan na rin itong tumakbo. Sinabi ng isang lalaki sa kanyang mga kasamahan na pagkakataon na raw nila para sila ang makapatay kay Zofan. Malamang nga raw ay nakakaramdam na ito ng sobrang pagod dahil mahigit 2 oras na itong nakikipaglaban ng hindi humihinto. Kahit ilang oras nang tumatakbo at nakikipaglaban ay mabilis pa rin na napatay ni Zofan ang mga umatake at sumalubong sa kanyang Starfall Warrior. Naisip niya na talagang nakakaakit nga raw ang 10 bilyon na patong sa kanyang ulo. Mahigit 2 oras na nga raw siyang nakikipaglaban pero mas lalo pang dumadami ang mga taong nagtatangka sa kanyang buhay. Ang mga Starfall Warrior nga raw na nakakaharap niya ay halos galing sa mga grupo o organisasyon na nasa loob ng Jinning City. Malamang nga raw na halos kalahati ng mga Starfall Warrior sa lungsod ay hinahanap na rin siya. Mabuti na lang daw at may nakuha siyang passive skill sa kinonsumo niya noon na D-rank alien artifact. Kung wala nga raw siya nito, malamang ay kanina pa siyang bumagsak ng dahil sa sobrang pagod. At dahil nga raw mayroon siyang 10% recovery rate, wala raw siyang dapat ikatakot sa mga taong humahabol sa kanya. Imbis na nga lang daw kung malalakas na Starfall expert ang mga ito na gaya ng mga pseudo-warlord rank o mga ganap na warlord.